Yo, Kathleen De Jesus, your female casual battle rap fan, at nandito tayo ngayon para manood, mag-react at mag-review ng rap battle. Bali, yung battle na papanoorin natin ngayon is especially for Valentine's. Yes. Valentine special, classic battle to, Sinyo versus Sheyi, no? Palagi itong nire-request sa akin. Actually, yun talaga yung pinaka-requested battle sa akin, yung mga Sinyo, kasi obviously, most viewed, no? Pagbibigyan natin ng gusto nyo dahil araw naman ng mga puso ngayon, di ba? Araw ng mga puso, sana all may ka-date. Ako wala, nanonood ako ng battle. Nood lang battle. Sabi ko nga sa tropa ko may date kasi sila ng jowa niya. Si Carl tsaka si Zar, hello. Lagi ko na lang ko yung sinashoutout. Sabi ko baka meron silang leftover sa date nila, di ba? Uwian na lang sana ako. Alam nyo ba kahapon guys, finilm ko yung Jonas vs. Sendlook. Tapos putang ina after ko mag-film, na-delete ko yung screen record. Sabi ko na bad trip ako, tangin. Nag-rant ako sa mga tropa ko. Sabi ko, tangin na-delete yung screen record. Tapos ang recommendation nila, patungan ko na lang nung mismong vid. Kaso mas mahirap yun kaysa sa uulitin ko na lang. Sabi ko, ulitin ko na lang, mas mahirap yun eh. Mas mahirap talaga mag-edit guys, sa totoo lang. Mas mahirap mag-edit kaysa mag-film at magsalita dito. Yun ang mahirap edit. Doon talaga kumakain ng oras. Mas mahirap siya eh. Next time ko na lang gagawan yung Jonas vs. Sendlook, no? Kasi napanood ko rin kasi ng live yon, tapos napanood ko kahapon. So, alam mo yun, parang nakakaumay. Iba na lang muna yung gagawan ko. Next time ko na gagawan yun, Jonas vs. Sendlook. Kung gusto niyo malaman yung thoughts ko doon, meron kasi akong FB group, tapos doon nagtanong yung mga followers ko doon kung ano yung thoughts ko sa battle na yun. Tapos doon ako nagsabi ko ano yung thoughts ko na yun. Basta, in-spill ko doon yung thoughts ko. Sali kayo doon sa FB group namin, nakikipag-interact ako doon, pag-uusap ako doon. Anyways, mag-shoutout na tayo. Bale, ang last upload ko is itong Cripply Topher versus K-Ram Slack1, at dito ako mamimili ng comment. Ganun kasi ako eh, kapag may bago kong upload ko, ano yung last kong upload, doon ako namimili. So, bale, ito yung bago kong upload. Kung magko-comment ka dito, sa next upload ko, dito ako mamimili. Ganun. Okay, shoutout. Ganun ulit kung sino yung una kong makita. Shoutout kay John Christian Gerald Dizo. 2444. Ma'am, pa-shoutout naman sa next review, pang My Day lang. Ayan, mag-My Day ka na. Happy Valentine's kay John Christian Gerald. Yun, i-My Day mo na to. Shoutout sa'yo. Shoutout kay EJ Payat. Solid talaga nito mag-react sa mga MCs eh, kaya idol ko to eh. Tapos na-explain pa ng maayos yung mga double meaning na binabalat ng mga MC. Pa-shoutout sa next vid idol, haha, thank you. Shoutout kay EJ Payat. Happy Valentine's, EJ Payat. Bakit Payat? Payat ka or apelido mo yon or what? Basta yun. Thank you and happy Valentine's. Shoutout kay Kier Hector Official 4160. Pa-shoutout madam, sarap makinig ng mga reaction battle pag patulog na. Yun talaga, yun. Natutuwa ako sa mga ganitong comments. Yung iba nagpi-PM pa sa akin na, madam, pinapakinggan ko yung battles mo sa work ko, pampalipas ng oras. Madam, binibing-watch ko yung mga content mo. Madam, pagpatulog na ako, pinapanood ko yung battles mo. Yung mga gano'n, nakakataba ng puso lang. Sobrang thank you sa inyo. Happy Valentine's. Yan. Magmahalan lang tayo dito. Kaya itong battle na to yung napili ko para sa Valentine special. Itong Sinyo versus Sheyi. Kasi may involved na babae dito. Alam naman natin lahat na itong battle na to naging controversial to. Ang ina, 55 million views eh, no? Paldo sa arik dito ah. So, para makapag-share ako ng insight bilang babae ko, no? May pakinabang na may pagiging babae natin. Kaya ito yung napili ko for our Valentine's special. Obviously, napanood ko na tong battle na to kasi tagal na nito eh. Panood ko na to. Hindi ko na maalala kailan yung huling nood ko sa kanya, pero matagal na yon. So, for sure, kung papanoorin ko to ngayon, parang bago na ulit. Kasi sa tagal nung huli kong panood. You know what I mean? Alam mo na yun. Okay, let's go. Sana hindi malobat tong mic ko. Salamat sa lahat ng good luck. Thank you. Pero next time, break a leg ang sabihin. Wag break a leg ang sabihin nyo. Dapat ako si Sheyi eh. Dapat may extrang E. Kasi ngayong gabi, leeg ang babaliin ko. Leeg. Marami nagsabi sa akin na sa laban na to, lugi ako. Lugi ako? Talagang lugi ako! Pagkatapos ko kay Luni, ito, si Sinya, ang pabuwito ng mata. Lugi nga naman, kasi kapag natalo ako dito, sigurado magpa-party ang mga gaga. Pero pag natalo ko to, sasabihin ninyo, Jamba!
Mga hurado na bayaran, nagpaalipin sa kwarta. Kung ano-ano pa ang dahilan ang gagamitin para hindi na sumakit pa yung feelings. Nakakatawa kayo. Akala nyo, Gusto ko yung delivery ni Shay na ganito. Alam mo yung delivery na hindi nagmamadali. Meron kasing delivery na nagmamadali eh. Sunod-sunod yung line per line. Si Sinyo, paborito ng masa. Pagtapos kay Looney, eto. Alam mo yung parang mabagal. So mananamnam mo, maiintindi mong mabuti. Hindi siya nagmamadali. Talagang he's feeling it, ganun. Tado ko sa pinagsasasabi nyo. How ironic, ang laki-laki na nga ng mata ko, pero hindi ko pa rin mahanap kung nasaan paki ko. Pakisilip sa paligid, baka nasa inyo, ha? Alam ko na kung nasaan, nakaisinyo. Kasi itong taong Yung paki niya nakaisinyo. Resulta ng battle, dinidibdib ng sagad. Kaya pag di mo pinoto, umiiyak agad. Yan ang isa sa dahilan kung ba't sa flip-top isa kang weakling. Sapagkat ang isang leyon, walang pakialam sa opinyon ng mga tupa sa paligid. Taas noo pa rin nakatindig sa harap habang bitbit ang bayag. Yun ang pinagkaiba ko sa inyo na hindi nyo tanggap. Ikaw, balat sibuyas, ang dali umiyak. Habang ako, mala sibuyas ang aking balat kasi bawat taong na tintry na hiwain ako, pinaiyak ko lahat. Yeah. Totoo kay Shay yan. Sabi niya pa, sa battle nila na Freak G, siya na daw mananalo. Ganadong ganado, 5-0 daw, sigurado. Talagang todo bars pa si Gago. Magiging 4-1 lang to pag isa si Shay Saurado. Ayun. Talo. Ano feeling? Paya ka? Paya ka? Huwag ka, sabihin mo joke lang. Hindi, paya ka. Yan talaga ang napapala pag yabang ang nauna. Puro yabang, di naman pala kayang panindigan ng resulta. Kaya hindi ko daw siya binoboto. Kaya ngawa ng ngawa. Binoto ko kita sa laban mo kay Sak, ha? Ba't dada ka ng dada? Eh, syempre. Alam niyo dati, si Shay, hindi ko siya gusto dati. Parang nawawakan ako kay Shay dati. Tapos parang nung lumalalim na yung relasyon ko sa battle rap, na-appreciate ko na siya ngayon. Parang naalala ko kasi nung napanood ko tong battle na to, inis na inis ako kay Shay, hindi ko alam kung bakit. May ganun ako sa kanya. Pero ngayong pinapanood ko siya ngayon, parang inaabangan ko talaga lahat ng sasabihin niya. Tuloy natin. Feel ang parangal na binigay sa gitna kung ito'y para sa libro na hindi ikaw ang may akda. Ano daw? Sa madaling salita, kaya hindi mo naramdaman na binoto kita kasi yung mga linya mo, si Sak may kata. Kaya naman pala senyorito. Kasi pag may assignment, may tutor. Ayaw mo na bang mag-isip para sa sarili? Kaya kumuha ng super proxy, nakakahiya. Pero hindi naman daw lahat kasi masyado daw risky. Yung mga bars niya lang laban kay G-Spot at Tipsy. At sa iba pang MC. Pero wag mo nyo nang itanong. Basta pag may narinig kayong magandang linya, alam nyo na yon. Pag nakarinig naman kayo ng pangit, siya na yon. Diba sabi mo sa battle nyo, wala kang pake sa boto ng hurado? Na nagrarap ka lang, bumabattle ka lang para sa tao? Eh patong hindi kita binoboto, reklamo ka ng reklamo. Putang ina, ako nga eh. Halos 10 milyon na yung talo ko. Alam, halos lahat yun, hindi rin ako naniniwalang natalo ako. Save big on hotels, flights, and activities with the Agoda app. Download the app now. Ayoko i-download. Pero kahit kailan sa hurado, narinig mo bang nagreklamo ako? Hindi. Kasi ang judging sa flip-top parang panliligaw sa babae. Di porket nag-I love you ka, may I love you too agad, pare. Kung hindi ka gusto, tanggapin mo na lang bilang lalaki. Hindi yung porket di ka sinagot, ang dami mo nang sinasabi. Sa panahon ngayon, uso, sumabit sa karwahe. Pag may sarili kang opinyon, babatuhin ka ng tae. Oh, hindi lang kita trip, di ka lang pasok sa panlasa ko. Peter na agad? Grabe! Ako pa, Peter, kayo tong di makamove on sa nangyari. May tanong lang ako sa'yo, pare. Ako ba ang bitter sa iyo? Teka lang, tarantado ba ito? Bakit ano na ba meron sa iyo na akala mo ay wala pa ako?
Saan nakatapak mga paa mo? Baka matapaktapakan ko lang to. Kasi ikay katumbas na ng sapatos, halagaan ng sapatos na nasa mga paa ko. Di naman sa mata pobre. Ikaw lang ang minamata ko, pre. Sabihin na natin, meron ka motor, tang inapaki ko, meron akong kotse. Ano? Ang ina, tinutulugan. Sana mahiya ka naman ng konti. Ba't ako naging bitter sa'yo? Eh pukay ng ina mo, kahit kumpara mo, alam mo na mas better ako! Better. Tayo mo na Ang ina, tulog ang crowd. Si Shay talaga, no? Tinutulugan talaga ng crowd. Gusto ko yung linya ni Shay na balat sibuyas ka, ako kabaligtaran, ako yung sibuyas, ako yung nagpapaiyak sa kanila. Kasi totoo yun. Di ba sabi ko nga dati asam na asar ako kay Shay, no? Hindi ko alam kung bakit. May ganun siyang vibes. Pero nung tumagal-tagal, nung ko siya na-appreciate, yung statement na yun, napatunayan niya mismo sa akin yun. Siya yung sibuyas. Siya yung nagpapaiyak. Baligtad sila. Si Sinyo, balat sibuyas, tapos siya yung sibuyas, siya yung nagpapaiyak. And may ganun talagang personality si Shay. Baka kaya rin hindi ko siya gusto dati kasi parang ang villain ng dating niya, ganun. Unapologetic. Ganun yung personality niya. Wala siyang pakialam sa opinion mo. Basta kung ano siya, yun siya. Habang nagmamature ako, mas na-appreciate ko siya. So, totoo yung linya niya na yun. Ako yung sibuyas, ako yung nagpapaiyak. Kaso yun nga, tinutulugan si Shay. Sige, mamaya natin i-judge. Tingnan mo natin yung yung round 1 ni Sinyo. Kalimutan ko na to. Let's go. Ayan na. Boring. Nakangiti na yung mga tao. Tingnan nyo yung nasa baba. Nakangiti na yung mga tao. Si Kuya, putang ina, ngiting Colgate, Yung palang sinasabi ni Sinyo. Pero di dahil sa hindi ka makapag-move on. Sinabihan kita ng bitter kasi mapait ang sasapitin mo ngayon. Sigawan na yung mga tao. Putang ina, love talaga ng muscle. At sa lahat daw ng rapper, ako lang yung umiiyak. Puta, sa lahat ng di affected, di ikaw lang yung nagre-react. Tsaka 4-1 ako kay Flick. Oo, totoo. Ito 5-0, sigurado kasi di ka nakasama sa hurado. Ano ba score na itong battle na to? 5-0 ba to? Nagkatotoo ba? Ribat pa lang, tapos na! Ang ina, naawa ko kay Shay! Game. Shay! Puta, dinaig pa si Andrew E sa dami ng letter E! Pero napanood ko yung podcast ni Shay kay Dog Brock. Sinabi ni Shay na yung pangalan niya na Shay, hango yun sa kanta ni Eminem na Slim Shady. Parang pag binanggit mo nga ng mabilis, no? Slim Shady, Shay. Parang, alam mo yun, parang magkamag-anak yung word na yun. Gusto niya kasi pag may pangalan siya, yun siya lang yung meron nun. So, ayun. Successful naman. Siya lang may Shay na pangalan sa buong mundo. Ina mo! Kung pumunta kayo para sa bars, makakauwi na kayo. Simpleng-simple lang yun. Kasi wala kayong bars na maririnig ngayong gabi, puro personals lang to. Pero di lang to basta real talk. Puta real jokes to. Kaya tangina mo mata. Kayat pa ni Sinyo dito. Yabang mo na. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Kung matahin mo ako sa battle, kala mo kung sino ka. Porkit ba ganun nakalaki yung kita mo? Kaya ganun na lang kaliit, tingin mo sa akin? Kita na salary and kita na... Gets nyo na yun. Kasi mababaw lang daw yung jokes ko. Pero alam naman natin na wala kang pwedeng ipagmalaki kasi mas mababa ka sa akin. Kaya wag mo nga kaming bilugin, yung mukha mo tatsulok. Pero pare haba. Habang tumatagal, palala ng palala. Member ka pa ng sex bomb kasi pababa ka ng pababa. Hindi naman ako natutulisan sa baba ni Shay. Ano malaki mata niya? Ako lang din. Kapal pa ng mukha. Kahit sino daw kaya niyang gawing kampiyon.
Remind ko lang po 310 standing niya ngayon. Ang ina mo. Sumali siya ng last sa buhay. First round ng tournament, laglag po siya kagad doon. Kung talagang kahit sino kaya mong gawing kampiyon, ba't di mo kayang gawin mismo sa sarili mo yun? Yes, yes, yes. Ano yun? Ganun ka na ba kayaman, Dudong? Na para lang magkampiyon, kailangan mo pa ng smugglers na katulong? Ginagaya niya yung, nila-line mark niya yung linya ni Shay dun sa LA versus SS. About dun sa katulong scheme. May katulong scheme dun eh. Nang walang bisayang katulong. Parang ganun yung dulo nun. Ganun ka na ba kayaman, Dudong? Na para lang magkampiyon, kailangan mo pa ng smugglers na katulong? Tangina naman, Chong. Tapos sasabihin mong, utak mo ginamit kung bakit nag-champion kayong dalawa? Talagang nakakaduda. Kasi parang wala ka namang isip na ginagamit sa tuwing may battle ka na mag-isa. Alam nyo ba? Yung mga batang malakas mambuli. Pero pag pinalagan mo ang sasabihin sa'yo, sige nga, suntukan nga kayo ng kuya ko. Parang ganun lang din to. Gagawin mga ganyan nagko-comment sa akin. Kunwari, may upload ako na, at tulad na nakaraan yung sa SB19 nga, sa kay Abra. Kay Abra tsaka SB19. Tapos may nag-comment, body bag naman yung si Abra kay GL. Like, ano ka nalaman ni GL? Parang ganun yung vibes. Sa tuwa nga kayo ng kuya ko, parang ganun eh, tang-inang yan. Ano nalaman ni GL? Sige nga, suntukan nga kayo ng kuya ko. Parang ganun lang din to. Biglang umangas nung nagkatuon ko. Nung battle niyo nila Luni, puta sobrang yabang mo. Pero yung pinopront, si Ismag. Tabang-tapangan ka patuwag. Akala mo papalag, pero yung buntot nakabahag. Itong pusi, umastang may bayag. Pero lalaking lalaki yan, mga brad. Nagkasagutan nga sila ni Apex eh. Ayan na. Nagkasagutan nga sila ni Apex eh. Ayan na. So kayo na. Puta. Sinabihan niya si Apex ng basic. Puta, doon ako bumilib. Gumawa siya ng 6 tsaka 13 minutes na bid. Partida, hindi siya affected. Tangina ka? So paano pa kaya pag affected ka na? Baka yung video mas mahaba pa kaysa sa baba niya. Nagtuturuan pa kayo ay parehas naman kayong tanga. May pa 3 ways pa kayo ay kahit 2 on 1 di kayo ubra. Putang ina ko. Ang saya ng tao pagising niya, no? O baka issue na naman. Kasi nadamay siya. Di ko naman sinasabing di kayo magaling. Ang problema lang, nasabi ko na. Ngayon tatanungin kita mata. Ngayon tatanungin kita mata. Kung mas ikatutuwa mo ba kung di ako magpapatawa. Time. Ayan na. Parang yung ender niya na yun, may halong banta, no? Yung ender niya. Ang ina, grabe. Kung meron pang reaction time nung time na to, sigurado ang haba ng reaction time. Pero nung panahon na yun, wala pang reaction time eh. Hindi pa nilalagyan ni Enigma. Malinaw, round 1 kay ano to. Kay Sinyo to. Grabe si Sinyo, lakas ng charisma sa crowd eh, no? Love na love eh. Round 2, let's go, Shay. Nung 2-4-2, nagtatago lang daw ako sa likod ni Smag. Puta si Abra! Ginanon ko ng kak. Andito ba siya? Talungin mo nga siya kung ba't di siya pumalag. Oy! Oy! Nanap na, nanap na. Pero di ba pumalag si Abra doon? Ginanon ni Abra yung kak niya din eh. Pangalan nito, Joseph. Pumalag si Abra doon, alam ko, kasi nadala si Shay nung adrenaline niya, nabong nung battle mode siya. Tapos ginanon niya si Abra, tumama yung ganun nung cup niya. Tapos alam ko, pumalag si Abra, ginanon ni Abra yung ano niya, yung cup niya.
Kaya napaganon din siya. So, wala lang. Parang hindi applicable na hindi pumalag. Kasi pumalag eh. Tuloy natin. Ano nito, Joseph? Pero bitter siya kay Abra. Alam niyo kung bakit bitter si Joseph kay Abra? Kasi yung girlfriend niya kamukha ni Joseph Amara. Gets ko na yan. Alam ko na yan na ganyan. Eh sasabihin na lang ako, sana makinig ka man. Nung sa laban ko kay Pistolero, hindi daw ako yung nanalo. Pero nung sa laban ni Looney at Tipsy, sinabi niya, kay Tipsy lang siya naganda. Yung sinabi niya na kay Tipsy lang siya naganda, lahat kayo tuwan-tuwa. Pero nung sinabi ni Looney na panalo dapat ako kay Pistolero, wala, hindi kayo nag-react, wala. Ganyan kayo kabayas. Ha? It's okay, Shay. Ano magiging classic to? Ha? Kung ang nagre-react lang kayo, puro sa bars nisin nyo. Oo. Tapos Shoutout sa'yo, ate! Ano ba sinabi ni ate? Shoutout sa'yo! Dahil sa'yo, di na ako pagtatawanan. Thank you lang ang masasabi ko. Sorry, hindi kita pwedeng I love you-han. Utang, inang bilis ng utak ni Shay, ano? Pandaspat niya naisip yun. Sumigaw pa lang si ate, may na-freestylean niya na agad. Galing, galing. Round ko na. Yo! Gusto ko sanang sabihin, Apex, putang ina ka. Pati girlfriend mo, putang ina niya. Hoy! Si Basha. Ayan na. Ayan na! Kaso baka sabihin nyo, yun na naman si Shay, nandadamay ng iba. Pero aminin nyo, yun ang inaabangan nyo, di ba? Napapalakpak si Sinyo dun ah. Napapalakpak si Sinyo dun. Siguro naisip niya na sakto may angle din ako sa girlfriend. Tuloy mo yan. Di ba? Para magmumukhang rebat yung sasabihin niya tuloy. Okay, tuloy natin. Pero aminin nyo, yun ang inaabangan nyo, di ba? Ayan, nakapalakpak siya. Checkmate ka, Shay. Alabang ko to. Kasi ito pinakamahilig mandamay sa flip-top, kaya damay-damay na to. Ang pinagkaiba lang natin, mas malaki yung bayag ko sa'yo. Kasi pag ikaw nandamay, joke lang po. Pag ako, totoo. Kaya pag sinabi kong pangit asawa mo, real talk yun. Pati si Zaito, nagtataka paano ka na in love dun. Yung mahal ko, mukhang taga South Korea, mala Crystal Jong. Yung sayo, mukhang taga North, ala Kim Jong-un. Pero, kaya nga, sa sobrang ganda ng girlfriend ko, para ako nasa heaven, bro. Ultimo yung mga demonyong to, nagdasal kay Lord, sana mawala yung cellphone ko. Ito yung sinasabi ni ni Six Threat dun sa battle nila. Sinabi ni Six Threat dun na ikaw mismo yung nagpipinta ng kabastusan sa girlfriend mo sa utak ng mga tao. Something like that. Ayun, ginagawa nga niya ngayon. Pero ganun din naman sa'yo. Hindi nga lang dahil sa sex vid, gusto lang nilang mawala ng yung SB para hindi na makagamit ng FB, para hindi na makapag-upload ng mga pangit niyang selfie. Oh, ano, sa mga hacker dyan, sorry, wala kayong makikita. Virgin pa kami ni Ann, hanggang halik lang ako sa pisngi niya. Si Sinyo may skandal. Gusto nyo makita? Search nyo part 2 ng skandal ni Delima. O bakit? Andito pa siya? Wala akong pake ko sa kanya umabot. Sa sobrang baboy niya yung screen ng cellphone niya, puro kulangot. Grabe, kung makadikit, kala mo super glue, palibasa, mukhang bulldog. Tapos feeling Harley Quinn, porket yung boyfriend niya, Joker, mukha namang penguin. Baka tumulad ka kay Apex. Sabihin mo sa akin, si Ann walang talent. Ha? Gago, ginagagad yun. Magaling yun magluto, kaya ako tumabamin.
At least ngayon, alam mo na, pinagkaiba natin. Ikaw pumayat. Kasi pag nagluluto yung asawa mo ng pagkain, siya lang din kumakain. Kaya tignan niyo yung katawan. Puro buto yung content. Ganito itsura ni Taguro. Pag 2%. Kahit yata di kita i-battle, mukhang mamamatay ka na. Kaya ka pala inihian ni G-Clown kasi dehydrated na siya. Yan yung idol nyo. Iniihian lang sa tabi. Buti pa si Ting pumalag kay Baron. Eh ikaw, pwe! Sa sobrang pagpapaka-joker, pinalipas niya lang yung gabi. Joker nga daw siya, kaya hindi niya inaway si G-Clown. Clown daw kasi. You got pissed on. Di man lang na piss off. Bakit? Gusto mo yung peace? Di yun yung... You got pissed on. Di man lang na piss off. Gusto mo yung peace. You got pissed on. Ang English ng ihi is peace, di ba? You got pissed on, naihian ka. Pero di man lang na piss off. Piss off na inis. Kasi gusto mo ng peace. Naihian ka na't lahat, pero hindi ka man lang nainis. Kasi gusto mo ng walang pag-aawayan. Ganda, ganda. You got pissed on. Di man lang na piss off. Bakit? Gusto mo yung peace? Di yun yung punto. Ang punto, wala kang ginawa para di maulit. Di man lang uminit yung ulo. Kung takot ako kay G-Clown, isumbong mo kay Tulpo. Buti na lang, pangit yung asawa mo. Paano na lang pag naiputan ka sa ulo? Ito, idol, ang example, ayos lang magpa-asulto. Asan si Apex? Ito, idol, example, ayos lang magpa-insulto. Ako, palag-palag. Pag wala sa lugar yung insulto. Yeah. Yung mahal ko, ipagtatanggol ko hanggang sa dulo. Ito, tandaan mo, iba ang nagpapasensya sa nagtotolerate. Sana pinalagan mo para natuto. Pero wala eh. Imbis na lintik lang ang walang ganti, itong lintik na to, niliteral yung lintik lang walang ganti. Kaya lintik lang, walang ganti. Wow. Paano yung... O nga, no? Kasi pag sinabing lintik lang walang ganti, ibig sabihin ng putang inagagantihan kita, yari ka sa akin. Pero niliteral ni lintik lang, walang ganti. Lintik lang. Imbis na lintik lang ang walang ganti, itong lintik na to, niliteral yung lintik lang walang ganti. Kaya lintik lang, walang ganti. Paano yung golden shower fetish niya kasi? Kung si Sak ang panga-panga, ikaw ang pange-pange. At saka balita ako, hindi ka lang nag-gym, nagsiswimming. Hindi ka lang nag-gym, nagsuswimming ka pa. Para lang maka-feel ng ihi ng iba. Sino dito gusto sumama sa swimming? You're in luck. Kasi, basta daw fans ni Sinyo, you're in. Ang bait talaga na ito ni Sinyo, yung ihi, sinishare. Gusto kayo rin. Puta kung ako may jingle sa radyo, ito ginijinglean ng tao. At dahil joker daw siya, naglalaro siya ng LOL. Paborito ng roll, jingle. Habang umiinom ng jingle juice. Habang ang sound trip, jingle bells. Putang ina mo, puro jokes lang ako ng round na to, binabana kita sa level mo. Next round, ahon to, umakyat ka sa level ko. Time. Natulog. Tulog yung crowd ulit. Nung una, nag-react na kay Shay. Tapos mga bandang huli, parang nabuburingan na naman sila. Parang, alam mo yung feeling na, inaantay nila nung nila si Sinyo na ibumanat. Parang ganun. Tsaka parang nauuga na si Shay nung bandang dulo. Siguro kasi nafe-feel niya rin na yung crowd talaga hindi pumapabor sa kanya. Feeling ko nga freestyle yung jingle something sa dulo. Jingle bells, jingle shit. Round 2, Sinyo. Putay, asawa ko daw mataba. Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Alam mo ba ibig sabihin ng mataba? Mata at baba mo. Oo, mataba asawa ko. Pero at least may kama ka na, may unan ka pa. Di naman siya katulad ni Ann Mateo eh. Pangkama lang talaga. Bro, putang ina.
Mali ka ng infong narinig. Sobrang pogi ko kasi, naihi siya sa kilig. Narinig sa kilig. Tapos buhat pa na ng buhat ng bangko sa asawa niya. Proud na proud to. Oo nga no, ang cute ng misis mo. At ako daw, yung 2% tataguro. Ganito naman magiging itsura pag naging rapper, si Sueso. Sino si Sueso? Kilala niyo si Sueso? Yung puro mata? Anime reference siguro, hindi ko alam. Sueso. So search ko, lalagay ko yung picture. Galit na galit! Kung makapagsalita, akala mo talaga may kausap siya. Tangina, bago mo sana ako magsalita ng ganyan, siguraduhin mo munang kausap kita. Pero idol, kamusta? Balita ko, wala nang balita sa'yo ah. Balita ko, wala nang balita sa'yo. Huling kurap mo daw nung June pa. Pero joke lang. Actually, yung battle namin, dapat last year pa. Kaso pinakancel niya. Nung nalaman niya nga magiging event, Oro Mata. Puta na open si gago. Eh di ba dati kang lookout? Mga ano, parang siguro naisip ni Sinyo, no? Ang magagamit kong angle sa kanya to, Oro Mata. Masakto malaki yung mata niya. Nalaman niya nga magiging event, Oro Mata. Puta na open si gago. Mare-reference niya, no? Eh di ba dati kang lookout? Ito, tulad ngayon, no? Ngayon nga, gagamitin niyang reference, Oro Mata. Kasi hindi ka umattend doon, kasi na-offend ka. Pwedeng nung time din talaga na yun, nung gaganapin doon sa Oro Mata, i-reference na ni Sinyo doon, i-connect niya na. Eh since hindi natuloy doon, dito niya ginagawa. Pwedeng gano'n na, pwede. Puta na open si gago. Eh di ba dati kang lookout? Di ba dati kang lookout? Kaso tinanggal ka sa trabaho? Kasi lahat na lang daw ng bagay na o-overlook mo. Oh, sabihin mo dito to. Tignan mo naman, tol. Itsura pa lang neto, parang laging may ka-eyeball. Kasi simulat sa pool, bullseye pag ako Simulat sa pool. Simulat sa pool. Simulat si Shay sa pool. Parang ganun. Kasi nga malaki mata ni Shay. Simulat sa pool. Simulat sa pool. Kasi simulat sa pool, Si Shay sa pool. bullseye pag ako umasinta sa aking kataga, sa talim ng dila, sa aking kataga, hindi nagpapadaig Sa aking kataga. Sa aking kataga. Sa aking kataga. Sa aking mga kataga salita and sa akin ka. Taga ka sa akin. Bullseye pag ako umasinta sa aking kataga, sa talim ng dila, sa aking kataga, hindi nagpapadaig siksik bawat titik pantig yang lintik mo na teknik. Walang nakakabilib pag ako bumara, magmumukhang unggoy si Arik sa net, malaking kong kakatapik niya ng dibdib. Si Arik nga no, lagi tumatapik ng dibdib. Kakatapik niya ng dibdib. Tapos puro pa pagbubuhat ng bangko ang puta. Puro maganda yung asawa ko, mas maganda kaysa sa'yo. Ayaw mo na may paggamit. Naalala ko din na dub smash ko to dati. Gusto pa yung dub smash. Yung linya niya na yan, nandun yan sa dub smash. Dinub smash ko yan eh. Kaya kabisado ko. Magbubuhat ng bangko ang puta. Ayaw mo na may paggamit. Tapos puro pa pagbubuhat ng bangko ang puta. Puro maganda yung asawa ko, mas maganda kaysa sa'yo. Ayaw mo na may paggamit. Yung unang yun. Tapos ako pa. Ang sasabihan nyo na mababaw lang daw ang aking pagpapatawa. Pero di ba mas nakakatawa? Yung mga katagang pag narinig nyo nang hihiwalay ng kaluluwa. Puta, ganyan sila. Mga rapper na may super duper powers lang. Mga rappers na may
may super duper power pa, tapos ako pa. Yung mga jokes ko daw pang bata, sakto. Kasi isip bata ka. Ako'y tapos na sa imahinasyon. Mulat na to sa realidad. Nagising sa panaginip ng ang pangarap matupad. Pamilya aking dedikasyon, kaya tagumpay ay naabot kahit kapuspalad. Movement, street smart, knowledge, yan ang hip-hop. Clothing line ko pumatok, mala G-Unit tumatak. Kaya tingin sa akin ng mga MC'ng sikat, basura, kasi yung pangalan ko kalat. Ganun nga, no? Kaya nauso yung gatekeeping sa, sa kahit anong bagay, eh. Kasi pagka isang bagay, parang ang dami nang gumagamit, ang dami nang nakikinig, dumudumi, parang ganun, wala akong maisip na iba pang word. Tulad ng si Hev Abi, nung di pa sikat si Hev Abi, nung gine-gatekeep pa siya. Nung nakita siya sa underground, para siyang gold find, parang ganun. Isang gem na nahanap mo sa underground. Tapos nung sumikat na si Hev Abi, wala na, biglang ayaw na ng mga tao kasi feeling nila baduy na ang dami nang nakikinig. So yun yung sinasabi ni Sinyo na basura kasi pangalan ko kalat. Parang ganun yung meaning. Clothing line ko pumatok, mala G-Unit tumatak. Kaya tingin sa akin ng mga MC'ng sikat, basura, kasi yung pangalan ko kalat. Parang yung alam niyo yung pabango na ni Ariana Grande, yung Cloud. Nung unang amoy ko ng bango-bango ko dun, basta bango-bango ko dun, parang naging naging mainstream siya. Ang daming gumagamit, putang ina. Kahit saan maaamoy mo yun, Ariana Grande Cloud. Tapos tuwing maaamoy ko tuloy siya, alam mo yung magkakamukha na lahat ng tao ng amoy. Wala nang kakaiba. Hindi na ganun ka-special tuloy. Hoy, mulat! Sige, ikaw na celebrity. Ikaw na nasa TV. Ikaw na nasa mainstream na may mataas na talent fee. Pero ako, wala akong pake. I can make my own money gamit aking ability, and that's the life of a true MC. Hindi kita pinapasikatan, Shay. Tirek ang araw ko. Tanghaling tapat kaya ako mainit sa tao. Ikaw, dapat hapon na karir mo. Palubog na, kaya ka na sa ahon at yun ang totoo. Pinanood ko yung last battle mo. Puta, kala ko yun yung last battle mo. Kasi yung utak mo pang AI, talinong artificial. Samantalang ako, Pampangas best, yes! Purot natural, walang halong kemikal, hoy bural! Nasaan na yung dating Slim Shady? Yung pagdala yun ng kamay, Nasaan na yung dating Slim Shady? Please stand up. Napansin ko magmula nung naupo si Digong, nagtabaan yung mga adik sa plita. Si Aklas, ang taba na ngayon. Kasi di ba dati kang adik? Ngayon pag nasasabihan, diring-dire. Kaya ka nga ganyang kaputi. Kasi mahilig ka sa puti. Puta, sabihin mong hindi. Puta, nga angas pa niyan. Yung tipong kahit sino makalaban, kaya kong matumbasan, malampasan, mahigitan. Puta, kahit tapat ng bahay niyo, kaya niya pa rin tapatan. Pero bago ito matapos, may tanong ako sa kanya. Kung mas ikatutuwa mo ba kung di ako magpapatawa? Ulit. Lakas ng round 2, lakas. Ang dami din ng rebuttal niya. Ilan ba yung rebuttal niya? Parang nasa 4-ish, ganun. Tsaka ang daming quotables na linya. Gusto ko yung tingin sa akin ng mga sikat basura kasi pangalan ko kalat, maganda yon. Tapos yung kataga. Yun nga, yung taga ka sa akin, tapos kataga. Tapos yung simulat sa pool. Tapos yung mga rebuttal nga nung una, bentang-benta yun. Ayaw mo na may paggamit, yun. Sobrang nakakatawa yun. Yung sa oro mata, last ng round 3 sa inyo. Let's go round 2, Shay. Yo. Actually, saludo ako dito kay Sinyo kasi inuuna yung pamilya. Tignan nyo yung live video niya sa Facebook, yung pinaka-latest. Mahal na mahal niya yung anak niya, hindi niya iniiwanan, hindi kagaya ng ginawa ni Apex. Issue. Yung pagka-proud ko sa girlfriend ko, pinuna niya ng husto. Ikaw, pinapagamit mo yung girlfriend mo. Wala nga lang may gusto. Inaalok mo sa Tinder. Sabi ni Simba. Inaalok mo sa Tinder.
Barbero talaga. Hanggang sa Tinder, nagtitinda ng t-shirt, tindero daw siya. Pero eto, Tinder, sasabihin ko na lang, round na lang kasi since wala, uga na si Shay dito. napanood ko, sinilip ko yung intro sa info ni Sinyo. Ang nakalagay representing Never Heard Music. Yun na yun, Never Heard Music. Kaya nga sa event, one time, si Esinyo kinuha. Yung organizer, walang budget. Kaya siya yung talent kasi mura. Yung mga taga-probinsya, excited! Galingan mo, kuya! Tapos pag-akyat ng stage, yung pinerform, bars niya sa flip-top. Ta! Dapat dito, palakpakan! Palakpakan! Palakpakan ng putang inang yan! Sa mga organizer dyan, huwag niyong kukunin to. Hindi kayo magiging proud. Kasi si Sinyo, hindi yan kumakanta, babattle lang niya yung crowd. Tapos organizer ka din, di ba? Yung in-organize mong event, ang pangalan, Bargain. Kapal talaga. Bargain, pero yung bar, walang nag-gain sa kanya. Pero hindi na yun, kataka-taka. Kasi yung organizer, tatanga-tanga. Yung joker, kunwari, natatawa-tawa, pero deep inside, mangiyak-ngiyak na siya. Kasi sa laban nila ni J. King, nag-choke to si Gago. Ano yun? Porket yung battle promo, hindi sineseryoso yung trabaho? E di kung gano'n ang kapal ng mukha mo, nasabihan si Zaito na wag pabaya para makasulit yung tao. Tangina pare, wag mong ginaganon si Zaito, respeto naman. Pag si Zaito, sulit talaga, mukha niya pa lang. At least siya, pagka nakakalimot sa bars, aminadong di niya matandaan. Etong putang inang yan, panoorin niyo yung video, itong putang inang to, nung nakalimot sa bara, dumukot sa bulsa, kinuha yung cellphone, nagbasa na lang. Papakawak mong gago ka. Minire-represent ang dami nang gumagawa niya ngayon. Parang napanood ko yung battle ni Manda Baliw at K-Ram ata yun. Si K-Ram naglabas din ng cellphone. Sa akin, yun ang pinaka-ayoko. Sa akin lang Di baling aminin mo na lang na nakalimutan mo or mag-freestyle ka. Para sa akin yung pinakamaduming gagawin, yung maglalabas ng cellphone, tapos magbabasa. Sa akin lang sa akin lang yun. Wow, ang lupit. Copyright, pero yung mga kanta, puro nakaw yung beat. Oh, bakit? Puro nakaw yung beat, puro kahambugan, kung sino ang pinakamalupit. Puro naman kwentong barbero, pero ang dami nagpapagupit. Kaya nga ako'y vocal. Para po alam nyo, kung si Tipsy D, ang source international, local naman to. Kaya lang naman parang malulupit yung mga banat. Nagsisink in agad. Paano di magsisink in agad yung mga banat mo? Matagal nang narinig ng lahat. Kaya lang naman minsan oxymoron kasi madalas siya gumamit ng oxymoron. Pero kung meron kayong common sense na hindi masyadong common, malalaman nyo na yung sense of humor niya common. Ano ba sinabi mo? Alam niyo yung IS Elementary School? Demonyo daw, wala namang sungay. Tangina, panahon pa yan ng lolo ko't lola. Ang bobo mo sobra. 1K MMR, kumbaga sa Dota. Hindi mo kaya lumikha ng sarili mong obra, kaya naman pala copyright kasi yung mga sulat puro lang kopya. Buti na lang na-discover ko yan. Kung hindi, hanggang ngayon hindi nyo na alam ang kanyang mga discover na lang. Tapos umaano ka pa, ikaw yung rebuttal prince? Putang ina mo, hindi ka si Lil Delo. Bukod sa katawan, wala na kayong pinagkapareho. Si Delo, pag binato mo ng buhangin, babalik sa'yo konkreto. Puro lang naman palusot at pag-iwas ang pinapauso nito. Sa'yo galing yung Eddie Wow, di ba? Yung Eddie Wow. Wow, napakahenyo. Laki naman po ng ambag nyo sa bagong milenyo. Usong-uso sa masa, nababasa sa bawat komento ng mga tao na takot sa matalinong argumento. Yun. Real talk. Ops. Real talk, ops. Mali. Hindi ko na dapat yung sinasabi pa. Kasi pag may sinabi kang may sense, may point, sasabihin na lang sa'yo, di wow, tangina, nakabad trip ka, usap Battle na to'y Mr. Eddie Wow versus Mr. Actually, di ba? Bansag pa lang, alam nyo na ang pinagkaiba. Ang laban na to'y parang batang Naruto versus Itachi Uchiha. Ikaw na yung bida, villain na yung status ko. Porket ako'y against sa status quo, binabash nyo sa status nyo.
Ganun talaga, may magsasakripisyo para malaman nyo ang katotohanan hindi nyo man gusto, pero kailangan nyo. Puta, alam kong alam mo yan. Pare, oo, masaya ang kababawan. Wala namang may ayaw. Ang pangit lang, pag puro kababawan, yung nangingibabaw. Oo, masaya maging bida. Pero wag mo namang kalimutan responsibilidad mo sa liga. Alam kong alam mo yan, di mo lang ginagawan ng aksyon. Palibasa kasi nakikinabang ka ngayon. Sarili lang ang iniisip, wala talagang ganon. Sa mga hindi nakagets, abangan nyo na lang sa tamang panahon. Time. Ang pinopoint ni Shay, alam naman ni Sinyo na mababaw yung mga banat niya. Aware siya. And aware din siya na hindi yun nakakatulong sa liga. Hindi yun nakikater ng mga taong mas gusto ng mas malalim na relasyon sa battle rap. Alam mo yun, parang iniisip nga lang ni Sinyo yung sarili niya. Saan ba ako mas mag-game? Pag mababaw yung linya ko, mas tatangkiligin ako ng mga tao. Pag malalim naman yung linya niya, mas makakatulong yun sa liga, mas educate, tama bang word yung educate? Mas may educate siya, ganyan. Pero hindi naman siya ganun tatangkiligin. So, he had to choose one. Kailangan yung timbangin. Yun yung sinasabi ni Shay. Parang makasarili si Sinyo na siya lang yung nag-gain. Pero sa akin naman, parang hindi naman applicable. Though, yung mga linya kasi ni Sinyo talagang beginner friendly. Kunyari, baguan ka sa battle rap. Maintindihan mo siya agad Ganun yung mga linya ni Sinyo Yung sinabi ni Shay na parang yun nga, wala yun ambag sa liga. Actually, meron. Kasi, maraming mga nanood ng battle rap dahil kay Sinyo. Dahil si Sinyo nga beginner friendly. Pag napanood yan ng bago sa battle rap, ganito pala sa battle rap. So, meron siyang ambag sa liga. Kumbaga, isa si Sinyo sa mga makakapaghikayat para sa baguhan. Tuloy natin. Sa round 3, kitang-kita na uga si Shaggy. Uga na talaga siya dito. Let's go, round 3, Sinyo. Ito na. Damayan na. Puta. Uchiya daw si Baba. Pag nagkasaringan yung mata mo, ang sagwa. Tinitira pa yung clothing. Nagbebenta kami ng damit para meron silang masuot. Di naman sila tulad niyan Kaya nagiging mabenta, walang saplot. Tsaka napansin nyo ba? Puro mga dati kong linya yung pinupuna. Sige, ikaw na Battle King. Puta, biruin nyo, tapos na yung battle. Nire-rebat niya pa? Shay! Tangina, tunog pa lang pambakla na, mukha ka pang lesbi. Gusto mo pala ng cute name di mo ginawang girly o kaya lovely. Puta, Shay! Sheena, hipa? Kumbis ka yata sa gender. Kapansin niya pa yun, no? Shiki. Kaya ang pagiging male mo, kaya wag mo nang itanggi, sir. Kaya ang pagiging male mo, mali. Mali. Supot lahat ng battle. Di pa tuli. Kaya pala, trip na trip mo si Abra. Si Apex at ako. Magaling kang pumili. Galing ka nga sa tamod ni Looney kasi meron ka pa sa labi. Puta lande. O siya, para maiba. Alam niyo po bang si Ann Mateo, nag-medic siya? Opo, totoo, itanong niyo pa sa kanya. Di ba medic siya? Medic siya. Medic siya. Medic siya. Kasi okay lang naman kung titirahin ko si Ann, di ba? Kasi okay lang naman kung titirahin ko si Ann, di ba? Double meaning. Kasi di naman bago sa'yo pag tinitira siya ng iba. Ayan na. Kaya yung girlfriend mo, my God. Patitikimin ko yan ng special na nakatuwad. Puta, wala nang hubad-hubad, kadyot na agad. Long neck na burat ang ipapasok ko sa pek-pek niyang lapad. Bapastusin ko yan ng buong magdamag tulad ng ginawa mo sa girlfriend ni Kamandag. Ano, Brad? Noong nakaraan, nakikinig ako ng podcast ng The Rap Sheet. I-check nyo yung channel na yun, The Rap Sheet. Nag-ano sila ng mga battle rap content. Podcast about sa battle rap content. So anyway,
Napag-usapan nga nila yan, yung sa ginawa ni Shay dun sa girlfriend ni Kamandag. Pero napalagay battle na yon, yung girlfriend ni Kamandag nandun mismo sa battle, tapos nandun katabi ni Kamandag. So, kada may sinasabi siya about sa girlfriend, ang ina yung girlfriend na yung kinakausap niya. Binastos siya ng binastos talaga yung girlfriend ni Kamandag dun. Pero ang backstory pala nun, napakinggan ko dun sa podcast, nauna pala yung girlfriend ni Kamandag. Parang nag-post daw, ganyan. Bago pa yung battle, tinitira na si Shay. So, ginawa ni Shay, tinamay niya sa battle. Since nauna yung babae. Nalaman ko lang din sa podcast na yun. So, tuloy natin. At nang ginawa mo sa girlfriend ni Kamandag! Ano, Brad? Di ba nasabi sa'yo ni Ann? Ex niya ako. Nakakatapos niya lang akong blowjobin na nag-first kiss kayo. O baka siloso ka, bro. 3 hours lang naging kami. Yun lang kasi yung kasya sa budget ko. Putang ina. Balagbag. Kaya naman, talagang sinulit ko ng gusto. Nilamas-lamas ko yung yoga, bro. Sabay hawak sa magkabilang nipple. Puta, parang nag-yoga. Putang ina. Seryoso, bilib ako sa relasyon nyo. Nagmamahalang adik at pokpok. Bagay na bagay nga kayo ni Ann. Isang runner at pawok. Mga bugok. Parehas pa kayong player, di ba? Mga gamers. Parehas pa kayong gamer, di ba? Mga player ng Dota. Kaya sanay na sanay ka na pag ginagambang siya ng iba. Pag naglalaro sila, si Ann puro cleavage yung pinapakita. Ito namang gagong to, mas malakas pa yung trash talk kaysa sa damage niya. Pero ang tanong, na first blood mo ba? Baka mamaya feeling godlike ka sa kanya, puro finger of death ka lang pala. Dota reference ba yun? Pero seryoso, tangina. Sana pag nagkaanak ka, maging babae. Tapos kay Ann magmana. Ewan ko lang kung maging proud ka pa pag dumating yung panahon na sabihin sa'yo ng anak mo na, Papa, pangarap ko pong maging katulad ni Mama. Puta! Payag ka nun? May anak na si Shay ngayon, di ba? Pero hindi ko sure, lalaki ata anak ni Shay. Lalaki. Yung girlfriend mo minamanyak ng iba? Halos mga katropa mo pa? Mismo ngang si Arik umamin na. Ina mo, boss! Pero okay lang daw yun sa kanya. Kasi ang motto niya, at least hanggang Jakul lang naman sila. Putay, hindi mo na nga dapat kinusinte. Ipinagmamalaki mo pa. Proud na proud siguro yung tatay mong pastor sa kanya. Di ka pa rin maiwan-iwanan ni Ann kahit alam niyang binubugaw mo na siya. Para maging mabenta, bagsak presyo ang laman. Mura. Yan ang girlfriend niya. Puta! Ginawang puhunan ng hinaharap para sa hinaharap niya. Paano ba naging sexy yun? Kung binababoy ng iba, pinagpalit ang puri para sa papuri nila? Oo, may maganda siyang image pero ang laswa ng imahe niya. Maganda nga siyang modelo pero di siya magandang modelo para sa iba. Shit. Okay na. Nung time na to, hindi pa ganun kawok ang mga Pilipino eh. Parang nung time na to, ang revealing clothes, hindi pa rin talaga nanonormalize. Ngayon kasi parang, inaano na yun, di ba? Normalize revealing clothes and shit. Pero ako, pabor ako doon sa normalize wearing revealing clothes. Kasi ako din naman, nagre-revealing clothes din ako. Si Ann wearing revealing clothes sa gaming platform niya. I don't know, diskarte niya yun. Hindi ko sasabihin na hindi plano ni Ann yun, no? Sa subconscious niya, or pwedeng kahit sa conscious mind niya, no? Alam niyang magsusuot siya ng ganun. Kasi mas nakakakot ng attention yun. Lalo, ang gaming world is mas dominated ng mga lalaki. So, kung makukot niyo yung attention ng mga lalaki na yun, engagement yun. Pero, hindi yun kabawasan as pagiging babae ni Ann. Hindi mo dun makikita ang value ng isang babae sa totoo lang. Pero dito kasi si Sinyo, parang ano siya, no?
nanggagaling siya sa hero role. Parang siya pa yung nagsasagip kay Ann na dapat ganito yung ginagawa ni Ann, ganito yung mabuting gawain, ganyan. Parang kinokorek pa niya. Pero kaya siya nakakatawa kasi sasabihan niya ng ganyan tapos susundot siya ng parang gusto niya din tikman si Ann. Kaya bentang-benta talaga eh. Hindi mo alam eh. Nilalaro ka ng emosyon eh. Minsan, against siya sa ginagawa ni Ann. Minsan, gusto niya tikman si Ann. Diba? Watang ina. About sa revealing clothes, grow up, matatanda na tayo kung saan komportable yung babae. Sige lang. Pero sa babae din, syempre, hindi natin pwedeng laging sabihin na, ito yung susuotin ko kasi ganito ko. Idepende pa rin natin sa pupuntahan natin. Pero bahala ka, isang komportable. Kasi ako, naalala ko nung nanood ako ng Flip Top Live, kahit alam ko na mostly talaga doon puro lalaki, no? Pero nag-skirt pa din ako kasi hindi ko alam, komportable ako doon eh. Pero kabawasan ba yun as value ko bilang babae? Hindi. I know myself. Sa damit ba nasusukat yun? I mean, sa damit lang ba nasusukat yun? Meron pa, there's more to it. Hindi lang about yan sa pananamit. There's more to it. Kung ibabatay mo yung first impression mo sa babae dahil lang sa pananamit, ganun ka kababaw. Yung image nga ni Ann, di ba? Dahil na si Ann, pa-sexy si Ann eh, pa-sexy siya eh. Iniisip agad ng tao na si Ann, hindi matinong babae. Ako may ganyan din ako misconception eh. Kasi yung sockmed ko, kung makikita niyo yung sockmed ko, talagang may mga pick ako na naka two-piece, ganyan. Pa-sexy talaga ako. Tapos, pa-chicks ako sa mga thirst trap ko, ganyan. Pero kung makikita mo lang ako sa picture, may intindihan kita kung iisipin mong ganun ako eh. Pero sa totoo lang, kung yun yung iniisip mo, malayo, malayo. Ngayon tatanungin kita kung masaya ba akong kabatel pag di ako nagpapatawa. O baka yung mga hurado magreklamo kasi yung tira ko hindi rekta kay Gago. Hindi naman kasi to battle eh. Threesome to. Di pa rin siya tapos eh, no? Tsaka yung pagkapanalo, wala na akong balak makamit. This is not a winning piece of shit. I just want to destroy your relationship. So, dito sa battle na to, nagdemanda nga daw yung mama ni Ann. Mama ni Ann yung nagdemanda, hindi si Shay. And parang napanood ko din dun sa podcast na after daw ng battle, ay chinat ng mama ni Ann si Sinyo. Sinita ata dun sa ginawa, ganyan. Hindi ko sure basta panoorin nyo na lang yung interview ni Shay kay Dobrak. Nandun yung buong kwento. Parang si Sinyo daw hindi pa sineseryoso yung sinasabi ng mama ni Ann. So, doon na nainis yung mama ni Ann kasi dinaan nga sa usap tapos hindi nadaan sa usap. Doon na daw nagdemanda. And nagsorry din naman si Sinyo kasi sabi ni Sinyo nung time daw na nagchat yung mama ni Ann is siya nun, lasing siya, kaya tamang trip siya. So, ayun, kaya nauwi sa demandaan. Hindi natin masisisi yung mama ni Ann dahil isa siyang nanay, as nanay din na nagpoprotekta sa anak. Lalo yun, matanda yun, walang alam yun sa battle rap. Hindi nila makukomprento. Kahit nga yung mama ko, pag nanonood ako ng battle rap, ano ba yan? Puro mura, puro mura. Ayan. Yung pa lang yun, mura pa lang yung naririnig. So, paano pa kaya kung ako mismo yung dinamay din sa battle rap? Putang inang yan. So, understandable yung mama ni Ann. And si Ann naman, hindi ko alam, wala tayong nakuha POV ni Ann dito, no? Pero siguro ako na lang bibigay ng POV. Kunyari, ako yung girlfriend ni Shay or girlfriend ako ng isang battle rap MC. Tapos dinamay ako ng ganito. Siguro naman si Ann, meron siyang knowledge sa battle rap. Siyempre, jowa niya battle rap eh. Passion ng jowa niya yan eh. So, alam niyang battle lang yun. Siguro ma-hurt siya. Pero, ay putang ina, naisip ko Kasi kung ako si Ann, tapos boyfriend ko si Shay, tapos ang work ko, kunyari ako si Ann ang work ko is about engagement. Doon ako kumikita sa engagement na makukuha ko. Win-win situation sa akin to. Siyempre, curious yung mga tao, naging controversial to eh. Kasi si Ann, totoo lang, nakilala ko si Ann dahil kay Shay. Pag nakita nila tong battle na to, tapos nalaman nila yung issue, curious sila, sino ba si Ann? Tapos ngayon, search nila. Ngayon, dagdag engagement kay Ann yun, pera kay Ann yun. So, kung ako si Ann, tapos naiintindihan ko na ganun talaga yung concept ng battle rap, hindi ako maapektuhan. Iisipin ko pa siya, silver lining. Ewan ko kung tamang term yun, pero alam mo yun, makikita ko pa yung positive side niya na, magigain ako dito sa battle na to. Na controversial to, and ang trabaho ko is about engagement, and makukuha ko yung engagement na yun. So, kung ako si Ann, win-win situation sa akin yun. Pero, syempre, ibang kwento pag yung mama niya. Yung mama niya, walang alam sa rap, at ang nanay, protective sa anak. So, kung nagdemanda siya doon, ano tayo magagawa, nanay yun. Hindi natin para i-diss yung mama ni Ann. Huwag tayong close-minded.
Kung umabot ka pa sa part ng video na to, please don't forget to like, comment, subscribe, share, whatever, kung anong gusto mo. And ipa-plug ko lang yung page ko. 14k followers na yung page natin. Ngayon, ang bilis. Parang natulog na ako nun. Naalala ko na isang araw. Natulog ako ng 8 AM. Tapos ano pa lang siya nun, 7k. Tapos nagising ako ng hapon. Pagising ko, ano na siya, 9k na. Bali 2k yung nadagdag dun lang sa 8 hours of sleep ko. Grabe talaga. May mga kilala rin talaga na MC na nagpi-PM sa akin na na-appreciate nila yung content ko. Na na-appreciate nila yung content ko and nakakataba ng puso na maririnig ko yon sa mga parte ng eksena, no. Maraming salamat. Happy Valentine's! Peace out!